FB account. Papuri po sa Panginoon at tayo po ay nagkaroon muli ng pagkakataon na magsama-sama sa ating pong pananambahan. 1 Chronicles 16 verse 34. Give thanks to the Lord, for He is good. His love endures forever. Dapat daw nating laging hinahandugan ng pasasalamat ng Diyos dahil sa kanyang kabutihan at sa kanyang pag-ibig sa atin. In other words, He deserves our thanksgiving. Ano man ang nangyayari sa buhay natin, sa paligid natin, God deserves our thanksgiving. Dahil kahit kailan, kahit ilang mang bagyo ang dumaan sa buhay natin, kahit ilang bulkan ang magputukan, ilang pandemya man ang dumating, still the Lord is good. His love endures forever. Kaya naman, pwede ba nating handugan ng malakas na palakpakan ng Diyos natin? O napakabuti na sa buhay natin, sa kabila ng ating mga dinaanan at mga dinadaanan pa, still His love endures forever. At ang kanyang kabutihan sa bawat isa sa atin. Ano po, even in the midst of pandemic, even in times of storms, hindi tayo mauubusan ng dahilan para magpasalamat sa Panginoon. Gaya ng isang kanta, sabi nga, pwede niyong sabayan ang ating pong awit para magpasalamat sa Panginoon. Jesus ang pag-ibig ko, walang ibang nagmahal sa akin na pag-ulan ko. Salamat, Jesus ang pag-ibig ko, ako'y masasaya sa piling mo. Talagang mapapakanta lang talaga tayo. Kapag naiisip natin ang lahat ng nangyayari sa paligid natin, at patuloy nating nadarama ang pag-ibig ng Diyos at pagpapala niya sa atin, talagang sino ba naman di mapapakanta ng salamat Panginoon? Ano? Kasi ang buti-buti ng Diyos sa atin. Lucas 6:35, at kayo'y magiging mga anak ng kataas-taasang Diyos sapagkat siya ay mabuti kahit sa masasama at sa mga hindi marurunong magpasalamat. Nakita niyo kung gaano kabuti ang Diyos natin? Kahit hindi ka raw mabuti, mabuti pa rin siya sa'yo. Kasi tayo, di ba, majority speaking, pag mabait ang tao sa atin, mabait tayo sa Kanya. Pero pag masama siya sa atin, mas masama tayo kaysa sa Kanya. Pero ang Diyos natin, kahit masama raw tayo, mabuti pa rin siya sa atin. Kahit hindi raw tayo marunong mag-thank you, hindi tayo marunong magpasalamat sa Kanya, mabuti pa rin siya sa atin. Ibe-bless pa rin niya tayo. Pagpapalain pa rin niya tayo in many ways. How much more kung mabuti pa tayo? How much more kung marunong pa tayong magpasalamat? E de lalo ng katakot-takot na kabutihan ang dadanasin natin sa kamay ng ating pong Panginoon. Di ba? Ganong kabuti ang Diyos sa bawat isa sa atin. Mga kapatid, hindi naging madali ang buhay natin ngayong 2020. Diba? Hindi naging madali ang ating pong buhay ngayon. Marami tayong hirap na pinagdaanan sa pisikal. Marami tayong hirap na pinagdaanan sa mental. Diba? Ang dami nating mga inisip. Ang dami nating mga inalala. Ang dami-dami nating mga pinagdaanan emosyonal. Diba? Ang dami-dami nating pinagdaanan lalo na sa pinansyal. Diba? Pero never tayong pinabayaan. Never tayong iniwan ng Diyos, never tayong pinagkulang ng ating pong Panginoon. Sabi nga nung isang kanta, di ba? Kahit kailan, di ka nakuha, Biyaya mo sa akin bigla-bigla, ang pag-ibig mo. Kasi never naman talaga tayong iniwan, never tayong pinabayaan, never na nagkulang ang Diyos sa atin, kahit ganito ang mga sitwasyon. Diba, tingnan niyo ang katabi niyo. Sige. Sige, tingnan niyo. Huwag kayo maiyak.
Mukha bang nagutom yan? Di ba? Pero mo, ilang buwan tayong nagpandemya. O, sa tingin niya, nagutom yan? Hindi, di ba? So, hindi yan nagutom. Biruin nyo, panahon ng pandemic, nagtatabaan tayong lahat. O, proof yan na never tayong ginutom, never tayong pinagkulang, never tayong pinabayaan ng ating pong Panginoon. Kahit katakot-takot na hirap ang dinaanan natin sa buhay. Diba, mga kapatid, ibigyan ko kayo ng ilang sandali para mag-isip ng mga pwede natin ipagpasalamat sa Panginoon. Pwede ipikit ang inyong mga mata at isipin ang mga kabutihan ng Diyos sa inyong buhay. Sige, bigyan ko kayo ng time. Tingnan nyo. Alam nyo, pag naiisip nyo yung lahat ng mga bagay na ito, yung mga nangyari sa buhay natin at ginagawa pa rin ng Diyos sa buhay natin ngayon, mapapasabi nyo na lang na, thank you, Lord. Di ba? Yun na lang ang masasabi talaga natin salamat po, Panginoon. So, ang dami-dami nating naisip, di ba? Marami ba? Nag-isip ba kayo? Di ba? Talagang pag, alam niyo, pag yan ang ginawa natin, talagang baka bigla na lang lumuha ang ating mga mata. Talagang, ang sasabihin mo na lang ay, Lord, thank you po talaga. Diba? Kasi napakabuti ng Diyos sa ating pong mga buhay. Buhay tayo, malakas pa tayo, may kinakain pa, hindi nasunog ang bahay natin, may trabaho pa tayo, kumikita ang ating mga business, malayo tayo sa disgrasya, hindi tayo nagkakasakit, at kung nagkakasakit man ay pinagagaling naman tayo, inililigtas tayo sa mga virus na nagkalat sa ating pong paligid, sa mga kalamidad, at sa napakarami pang mga pangyayari sa ating pong kapaligiran. Ang totoo, kulang ang ating pong mga daliri sa kamay at paa kung bibilangin natin ang kabutihan ng Diyos sa atin in the midst of pandemic. Diba? In the midst of crisis, in the midst of storms, napakarami pa rin natin pwedeng ipagpasalamat sa ating pong dakilang Diyos. Di po ba? Kaya talagang napakahalaga na marunong tayong magpasalamat sa Panginoon. Yung pasasalamat, kung tutuusin, kulang pa yan yung sabihin mong thank you, kulang yan. Pero sa pagdinig ng Panginoon, napakasarap na maninig niya mula sa kanyang mga anak yung salitang, thank you, Lord. Napakasarap na sa Panginoon yan. Ano po? So, dapat yan ang maging bukang bibig natin. Thank you, Lord. Practice nga tayo. Sabihin, thank you, Lord. Practice ulit. Thank you, Lord. Medyo marunong na kayo. So, ganyan ang dapat nating maging bukang bibig. Yan tayong nagpapasalamat sa Panginoon. Diba? O, pagkagising ng umaga, paggising mo pa lang, sabihin mo agad, thank you, Lord. Hindi yung kung ano-anong mga pinaggagawa paggising. Hindi yung kung ano-anong mga kinukutunting paggising. Dapat sabihin mo agad, thank you, Lord. Diba? Yan ang pinakamagandang bukang bibig. Pagbangon sa umaga, pagdulog natin sa mesa, huwag agad kain ng kain. Diba? Sabihin mo agad, thank you, Lord. Diba? Dahil may kinakain pa tayo at may pagkain pa tayo. Pagka-uwi mo, galing sa trabaho, galing sa business mo, kung ano mang ginagawa mo, thank you, Lord. Kasi natapos muli ang isang araw na ligtas ako, na muli ay binless niyo po ako. Diba? So, thank you sa inyong protection. Lalo na pag na-promote kayo. Talaga namang, thank you, Lord. Diba, sa mga trabaho natin, pag naging successful ang inyong mga business, naubos ang tinda nyo, naubos ang inyong mga paninda sa online business ninyo. Diba? So, thank you, Lord. Kasi nagiging successful ang ating mga business. At lalo na pagkasweldo ninyo. At pag bonus nyo, mapapasayaw kayo sa ATM. Ano mga viral ngayon, mga gumagano sa ATM. Mapapasayaw ka talaga. Kasi talaga namang napaka-bless natin. Bine-bless tayo ng Panginoon in many ways. Dumating ang sweldo, dumating ang bonus. Blessing talaga yan ng ating pong Panginoon. Di ba? Yun yung napakahalagang bagay. Kaya yan ang maging bukang bibig natin. Di ba? Araw-araw. Hindi yung kung ano-anong mga bukang bibig natin. Dapat ang lumalabas sa bibig natin lagi, thank you, Lord. Salamat, Panginoon. Hindi puro reklamo tayo. Lucas 12, 12 hanggang 18. At sa pagpasok niya sa isang nayon, ay sinalubong siya ng 10 lalaking getongin na nagsipigil sa malayo. At sila'y nagsisigaw na nagsisipag. Sabi, Jesus, Guro,
maawa ka sa amin. At pagkakita niya sa kanila, ay sinabi niya sa kanila, magsihayo kayo at kayo'y pakita sa mga saserdote. At nangyari, na samantalang siya'y nagsisiparoon, ay nangaglinis sila. At isa sa kanila nang makita niyang siya'y gumaling, ay nagbalik na niluwalhati ang Diyos ng malakas na tinig. At siya'y nagpatira pa sa kanyang paanan na nagpapasalamat sa kanya. At siya'y isang Samaritano. At pagsagot ni Jesus na nagsabi, hindi ba kasampu ang nagsibinis? Datapos saan ang araw ng Siyam? Walang nagbalik upang luwalhati sa Diyos, kundi itong taga-ibang lupa. May 10 ketongin na nagmakaawa sa Panginoong Jesus dahil meron silang sakit. Hindi naman sila nabigo kasi naawa ang Panginoon, nahabag siya sa kanila, pinagaling niya itong 10 ketongin. But only one came back to say thank you to the Lord. Diba, iilan lamang ang nagpuri at nagpasalamat sa ating pong Panginoon. Ako'y natutuwa, alam niyo mga kapatid, mula kayo madaling araw, at dami-daming bumalik para magpuri at magpasalamat sa Panginoon. Diba, ngayon din, dami-dami po natin. Diba, so talagang tayo nagbabalik para magpuri at magpasalamat sa ating pong Panginoon. Dahil yun ang gusto ng Panginoon eh. Jesus is looking for our thank you. He desires our thanksgiving. Gusto niya, nag-aantay siya ng pasasalamat mula sa atin. Kaya ang tanong niya, di ba, nasaan ang Siyam? Di ba 10 kayo na nagsigaling? Nasaan ang 9? Kasi hinahanap ng Panginoon yung mga bine-bless niya to say thank you to Him. Di ba, ang magpasalamat sa Kanya. So nag-aantay si Lord ng thank you mula sa atin. Kahit naman tayo, di ba? Hindi naman tayo naghahanap ng kapalit sa ginagawa nating kabutihan sa iba, pero yung sabihan tayo ng thank you, di ba, napakasarap na sa ating pong pakiramdam. Because thank you is a magic word that eases fatigue. Yung pag kahit pagod na pagod ka, nag-thank you sa'yo, ang gaan-gaan ng pakiramdam mo agad. Di ba? So napakasarap yan eh, para yung dragon ball. Ang thank you para yung dragon ball, katingko, yung mga pinapahid nyo sa kung saan sa. Di ba? Pag kayo ay nakakaramdam ng mga stress, sakit, o anumang kumikirot sa katawan, pahiran nyo yan eh, gumagaan ang pakiramdam niya eh. Ganun din puro yung thank you. Yung mga bigat-bigat ng pakiramdam mo dahil pagod na pagod ka, pero sabi sa'yo, thank you. Di ba? Gumagaan ang pakiramdam. Di ba? Kaya tayong mga anak, mga magulang natin, nagte-thank you ba kayo? Di ba, pagkakain nyo, sinabihan nyo man lang sana ang inyong nanay na, thank you nanay, ang sarap ng niluto nyo. Di ba, nagte-thank you ba kayo? Tapos pagkatapos mo mag-thank you, sabihin mo, pakiurungan ng kinainan ko. Ay, kasunod. Medyo may bola. Pero ang point natin, ang sarap niya yung kahit pagod na pagod sila, pero nagte-thank-youhan sila. Ang sarap-sarap sa pakiramdam. Ganon din po tayo mga kapatid. Diba? Kahit saan. Halimbawa, yung mga guard sa mga establishment, nagte-thank you ba tayo sa kanila? Maghapon silang nakatayo roon. Bukas, sara, bukas, sara, bukas. Pagkatapos sasabihin mo sila, welcome ma'am, welcome sir. Tapos dineded mo lang. Di ba, nakakahiya naman yun. Dapat ba lang kapag pinagbuksan ka, welcome po, sabi mo, thank you. Ayan ang mga masasarap na ano. Yung kahit maghapon siyang nakatayo ron, ay siyang-siya siyang nagbubukas kasi nagte-thank you sa kanya. Yung mga server sa mga kinakainan natin. Tayo kasing mga Filipino, masyadong demanding kapag nasa mga kainan eh. Tubig, ganyan yan eh. Tissue, takal naman ito. Magagalitan pa yung mga server. Diba? Eh, siyempre, dami-daming ginagawa. Lalo kung maraming tao. Pagkatapos mong kumain, anong sabi ng server? Thank you po. Anong sagot mo? You're welcome. Mali. Alam yung magandang sagot sa mga guard at mga server? Pag nagsabi silang, thank you ma'am, come again. Alam yung magandang sagot? Thank you too. Salamat din. Kasi pinaglingkuran din naman nila tayo. Diba? Yan ang pinakamasarap na pwedeng marinig ng isang taong napapagod. Diba? Kaya lahat ng napapagod, lahat ng mga napapagal, lahat ng mga napupuyak, lahat ng mga taong nahihirapan, pasalamatan natin sila sa kanilang mga paghihirap, gumagaan ang kanilang mga pakiramdam. Kaya ang sarap ng thank you. Ganun din sa Panginoon.
Di ba? Kaya naghahanap siya ng nagte-thank you eh. Sabi niya, nasa lang siya? Ba't ka nag-iisa? Para magpasalamat. Kasi hinahanap ng Panginoon yung thank you sa mga pinagpapala niya. Kaya dapat ang pasasalamat sinasabi ng ating bibig upang marinig ng ating pinasasalamatan. Kung masaya kayo, nakikita yan sa mukha. Tama? Pag malungkot kayo, nakikita rin yan sa mukha. Pag nagagalit tayo, nakikita rin yan sa mukha. Yan ang expression ng feelings natin. Nakikita sa mukha. Yung pasasalamat dapat naririnig. Kasi yan ay dapat sinasabi ng bibig. Our verbal expression of thanksgiving is saying it. Diba sinasabi natin, thank you po. Diba verbal expression of gratitude natin yan eh. Diba yung pagpapasalamat natin. Kaya hindi dapat kuripot at matipid sa pagpapasalamat. Tell it, say it, in a loud voice. Like the one of the 10 lepers. Nung makita niya ang kanyang sarili na siya'y magaling na, tatakbo siyang nagbalik sa ating Panginoong Jesus upang magpasalamat. Ang sabi po ng verse 15 and 16 sa Ingles, then one of them, when he saw that he was healed, turned back, praising God with a loud voice. He fell to the ground at Jesus' feet, thanking Him for what He had done. Anong ginawa niya? Nung makita niyang siya'y magaling na, nagbalik siya. He turned back. Then, nagsisigaw na siya with a loud voice, praising God, thanking the Lord. Di ba sa kanyang ginawa, sa kanyang natanggap na kagalingan? Di ba? Para marinig ng lahat kung gaano kabuti ang Diyos sa kanya, ipinagsigawan niya ito. Di ba? Yan ang kailangan natin ginagawa. Yan ang problema kasi sa atin kung ano-ano mga pinagsisigawan natin eh. Kung anong ipinamamalita natin eh. Diba? Kung anong mga malalakas nating mga sinasabi, lalo sa social media. Shout out pa tayo. Ano? Shout out nga pala sa nakatabi ko sa jeep. Ano? Shout out nga pala roon sa... Alam mo, maganda i-shout out natin. Shout out nga pala sa Diyos. Napakabuti niya sa akin. Diba? Thank you, Lord, sa lahat ng blessing ninyo sa aking buhay. So the word thanking, napansin niyo yung verse, itaas natin si Sir Gadyo. Sabi niya, a loud voice, he fell onto the ground to Jesus' feet, thanking Him. Ano yung sabihin ng thanking? Thanking is, baba natin, is a progressive word which means He keeps on thanking Him. Patuloy siya nagpasalamat sa Panginoon. Ano yung magandang halimbawa niya yung tayo? Yung merong nagbigay ng pabor sa atin, hindi mapatid-patid ang ating pasasalamat. Kate, thank you mo lang, mamaya thank you na naman. Diba? Pagkahiwalay nyo, mamaya magseset ka ulit, thank you talaga ha. O, diba? Hindi mapatid-patid ang pasasalamat mo. Yan ang ginawa nung isa sa 10 ketongin. Hindi mapatid-patid ang kanyang pasasalamat. He keeps on thanking the Lord. Dahil sa kanyang blessing na natanggap sa kanyang buhay. Kasi pinagaling siya. Hindi natin masyadong maintindihan yun kasi hindi tayo nagkakaketong. Pero pag ikaw ay nagkaketong, lalo sa kanilang panahon, ang tawag dyan ay mga walking dead. Para na yung mga patay. Itinuturing na yung mga patay ng kanilang lipunan. Pagkatapos bigla siyang bumalik, ibig sabihin binigyan siya ng buhay. Kaya ganoon na lamang ang kanyang pagpapasalamat sa Panginoon. Hindi mapatid-patid ang kanyang papuri at pasalamat sa Panginoon. Yan ang dapat natin ginagawa. Diba hindi mapatid-patid ang pasasalamat sa Diyos? Awit 103, verse 1 and 2. Si Yahweh ay papurihan o aking kaluluwa at lahat ng nasa aking magsipuri sa Kanya. Purihin mo sa tuwina ang banal na ngalan niya. Si Yahweh ay papurihan o aking kaluluwa at huwag mong kaliligtaang mabuti niyang gawa. David calls upon himself to thank and praise the Lord. Ginising niya ang sarili niya. Sabi niya, oy David, may problema ka. Hindi mo na naaalalang magpuri at magpasalamat sa Diyos. Diba? Ginigising niya ang sarili niya. Diba? Then ang sabi niya, David calls upon himself not to forget what the Lord has done. Gumising ka, alalahanin mo ang ginawa ng Diyos sa iyong buhay. So ginising ni Yugyug ni David ang kanyang sarili para maalala niyang magpuri at magpasalamat sa Diyos. Do not forget to thank the Lord. Yan ang kanyang ginawa. Alam niyo kasi tayong mga tao, masyado tayong makakalimutin. Totoo naman, di ba?
Isa ka, nakakalimutan natin, linggo pala ano? Nakakalimutan ng kung ano-ano. O nakalimutan ng face mask, nakalimutan ng face shield. Ang dami natin nakakalimutan. Yung cup, nakalimutan natin. Anything. Ang dami natin kasi makakalimutan tayo. Madalas di lang natin makalimutan. Alam niyo kung ano? Yung sama ng loob. Yan ang di natin makalimutan. Yung sama ng loob natin sa kapwa natin O kasi panahon pa ng kopong-kopong naroon pa rin hindi makalimot-limot Diba? Yun ang hindi makalimutan, yung sama ng loob. Pero ang dami-dami natin nakakalimutan na pagpapasalamat sa kabutihan ng Diyos sa bawat isa sa atin. Yun ang ginawa ni David. Sabi niya, gumising ka, alalahanin mo kasi kailangan mo mag-thank you sa Panginoon. Do not forget it. Diba? Huwag mong kakalimutan yan. Yun ang dapat ginagawa natin mga kapatid. Niyuyug-yug ang sarili. Para maalala natin magpasalamat sa Panginoon kahit anuman ang sitwasyon, anuman ang nararanasan natin sa buhay na ito. So, thank God because of. Yan ang dapat natin ginagawa. Salamat sa Panginoon sa lahat ng bagay na ginawa niya sa buhay natin. Sabi ni David, do not forget what the Lord has done. Huwag mong kakalimutan lahat ng ginawa niya sa buhay mo at lahat ng ginawa niya, pasalamatan mo. Diba? So, thank God because of. Niligtas niya tayo sa pandemya, nililigtas niya tayo sa storm, nililigtas niya tayo sa araw-araw ng buhay natin, binebless niya tayo, may trabaho pa tayo, may kinakain pa tayo, etc. etc. So thank you Lord for all you've done sa buhay namin. So because of, pero mas malalim na pagpapasalamat na ito. Thank God in spite of. Kahit anong mangyari Lord, magpapasalamat pa rin ako sa iyo. Diba? So, we thank the Lord in spite of storms, in spite of pandemic, in spite of crisis. Nagpapasalamat pa rin tayo sa Panginoon. In other words, sa kabila ng mga bagay na hindi dapat ipagpasalamat, sa mga panahon na mahirap magpasalamat, sa mga sitwasyong imposibleng magpasalamat, nagpapasalamat pa rin tayo. Yun ang ibig sabihin ng thank God in spite of. Yung mga hirap-hirap mag-thank you, pero thank you Lord pa rin. Diba? Yun ang kailangan natin natututunan. Pansinin si Habakkuk. Habakkuk 3:17 and 18. Bagamat di namumunga ang punong igos, at hindi rin namumunga ang puno ng ubas, kung ang pamumunga ng olibo'y mabalang at walang anihin ng bukirin, kahit mamatay ang mga tupa sa kulungan, at daanan ng salot ang bakahan sa mga silungan, mananalig pa rin ako kay Yahweh. Ako'y magagalak dahil sa Diyos ng aking kaligtasan. Kahit walang saging na makain, kahit walang kamoting mahukay, kahit walang baboy na malitsyon, walang manok na matinola, kahit walang bigas na maisaing, magpupuri at magpapasalamat pa rin kami sa Panginoon. Yan ang ibig sabihin nito mga kapatid. Pero yung galing-galing ni Propeta Habakkuk. Kahit sabi niya, walang maaanihin sa bukid dahil nalubog ng baha, kahit yung mga bunga ng mga prutas ay nalaglag dahil sa hangin, sa bagyo, sa mga salot. Sabi niya, kahit ano man ang sitwasyon, magtitiwala pa rin kami magpapasalamat sa Panginoon. Yan ang dapat natin natututunan. Diba? In spite of, lagi tayong magpapasalamat sa Panginoon. Si Job, napakagandang halimbawa lagi yan Lalo pag mga paghihirap sa buhay. Job 1:20 and 21. Tumayo si Job, pinunit ang kanyang damit at nag-ahit ng kanyang ulo. Pagkatapos nagpatira pa siya at sumamba sa Diyos. Ang sabi niya, hubad akong lumabas sa sinapupunan ng aking ina. Hubad din akong babalik sa lupa. Si Yahweh ang nagbigay. Si Yahweh rin ang babawi. Purihin si Yahweh. Napakagandang mga pag-uusap, Talagang mangingilabot ka kapag talagang yan ay maririnig mo sa isang mananampalataya. Pero mo, katakot-takot na nangyari sa buhay niya, nawalan siya ng 10 anak, mga ari-arian, pero sabi niya, okay lang. Binigay ng Diyos, binawi niya, pinahiram niya, kinuha na, wala naman akong dala nung ako ipanganak, sabi niya. Mamamatay din akong walang dala, purihin si Yahweh. Galing-galing talaga ni Job. Talaga nagpuri siya sa Panginoon sa kabila
ng kanyang mga pinagdaanan sa buhay. Ganun dapat ang natututunan natin. In the midst of pandemic, in the midst of storm. Kung titignan natin, parang ang hirap magpasalamat. Pero thank you Lord pa rin. Diba? Dahil meron tayo at meron pa rin masusumpungan tayong dahilan para magpuri at magpasalamat sa ating pong dakilang Diyos. Nakita niyo yung Ketongin? Ang bilis niyang humingi, ang bilis-bilis din niyang nagbalik para magpasalamat. Diba? Eto malungkot kasi sa maraming tao, ang bilis-bilis humingi, ang kukupad magpasalamat. Diba? Kailangan ng bilis-bilis natin humingi. Mabilis din tayo magpasalamat sa Panginoon. At hindi siya basta pagpapasalamat, kundi ipinagsigawan niya ang pasasalamat niya sa ating pong dakilang Diyos. Yan ang dapat natin ginagawa. Ipamalita, i-broadcast, ipagsabi ang kabutihan ng Diyos sa buhay natin. Hindi naman natin sinabing ipagyabang niyo ang bahay niyo, ipagyabang niyo ang sasakyan niyo, ipagyabang niyo ang trabaho niyo, ang promotion niyo. Hindi natin sinasabi yun. Kaya minsan nilalagay natin na not to brag. Pero gusto ko lang ipakita kung gaano kabuti ang Diyos sa akin. Hindi pagmamayabang yun. Gusto mo lang ipakita sa tao that the Lord bless you. Di ba na ang Diyos nagiging mabuti sa atin? Kahit anong sitwasyon, para makita ng mga tao kung gaanong kabuti ang Diyos na meron tayo sa buhay. Yan ang dapat natin ipinamalita. Di ba, ipakilala natin kung anong klaseng Diyos meron tayo sa mundong ito. O kasi minsan ang problema natin, ang pinamamalita natin kung feeling annoyed, feeling angry, shoutout pala kay ganito, ganyan, ganyan. Anong klaseng Diyos meron tayo pag ganyan na lagi natin pinupost sa social media? Dapat na i-post natin yung kabutihan ng Diyos sa ating pong mga buhay. Psalms 96 verse 3, tell every nation on earth, the Lord is wonderful and does marvelous things. Tell all the nation. Diba? Ipamalita nyo. Alam nyo, napakabilis yan ngayon. Diba? Sa social media, isang post mo lang, kakalat yan. Alam na agad ng tao. O ang dami-daming makakakita. Diba? Nang pinopost natin. Kaya ipamalita natin yung kabutihan ng Diyos. Kasi itong halimbawa, Mark 1:40 and 44 to 45. A man with leprosy came and knelt in front of Jesus. Iba itong Ketongin na ito, mag-isa ito. Hindi ito 10. Nag-iisa talaga siya. Begging to be healed. If you are willing, you can heal me and make me clean, he said. Moved with compassion, Jesus reached out and touched him. I am willing, he said. Be healed. Instantly the leprosy disappeared and the man was healed. Don't tell anyone about this. But the man went and spread the word, proclaiming to everyone what had happened. Merong isang Ketongin nagmakaawa sa Panginoon at naawa naman ng Panginoon, pinagaling siya. Pero may bili ng Panginoon. Sabi ng Panginoon, secret natin to. Huwag mong ipagsasabi. Sasabihin natin, bakit kaya pinasisikret ni Jesus? May reason yun. Dahil si Jesus, mga kapatid, masyado siyang bantog o kilala. Yung kanyang misyon, yung kanyang gagawin, hindi niya magawa kasi dinudumog siya agad ng tao. Pag nalaman ito, dudumugin uli siya. Yung kanyang misyon sa lugar na yun, hindi niya magagawa. Dahil mahahadlangan siya ng mga taong naghahanap ng mga pangangailangan. Hindi naman talaga intensyon ng Panginoon na huwag ipagsabi. Di ba? Huwag ipamalita. Ipinapakita lang sa atin, may layunin yun. Pero ang point natin na ito, pinigilan siya huwag ipagsabi, pero ipinagsabi niya. Tanong, bakit? Tingin niyo. Dahil hindi niya kayang pigilan ang kanyang nararamdaman. Sa katuwaan niya, ikaw ba naman ang pinagaling Ikaw ba naman ang Ketongin na kinikilalang patay na tapos biglang, wow, ang linis-linis mo na. Sino ba naman ang makakapigil sa iyo na ipamalita yung kabutihang ginawa ng Diyos sa buhay natin? Listen, yung Ketongin, pinigilan siya, pero hindi siya napigilan. Tayo, walang pumipigil. Di ba? Pero ang kupad nating magpasalamat at ipamalita ang kabutihan ng Diyos sa atin. I challenge you, this day, mga kapatid, sa social media nyo, i-post nyo, how good is our God. Diba, kaya ba ninyo mag-post mamaya sa Facebook nyo kung gaano kabuti ang Diyos
sa inyong buhay. Yun ang ipamalita natin. Ipakita natin kung anong klaseng Diyos meron tayo sa pamagitan ng mga social media na meron tayo. Ibalita natin, ibandera natin na tayo nagpupuri, nagpapasalamat sa Panginoon even in times of pandemic, even in the midst of crisis and storms sa ating pong mga buhay. So mag-take it tayo sa Panginoon. Yan ang gawin natin. Diba? And of course, bring your expensive offering to God. Diba? Ganun ang pag-thank you eh. Nagbibigay tayo ng offering sa Panginoon. Sabi nga, your thank you is good, but we need cash. Isa may gano'n, ano? Kasabihin ng nanay sa anak niya, oh, I appreciate your but I need cash. Oh, yan yung kailangan natin mga kapatid. Ano po? Like the woman in Luke chapter 7. Naalala niyo yung Luke chapter 7, yung babae prostitute, diba, na pinatawad sa kanyang mga kasalanan. Anong ginawa niya? Nagpunta kay Jesus. Nagdala ng isang mamahaling pabango. Binasag yun at ipinunas at ibinuo sa paa ng ating buong Panginoong Jesus. Isang mamahaling pabango. Yan ang kanyang ginawa. Diba? Bakit? Dahil ang laki-laki ng kanyang kasalanan, pinatawad siya sa lahat ng kanyang mga kasalanan ito. Kaya ang laki-laki ng gesture niya to thank the Lord. Diba ganun ang taong nagpapasalamat sa Panginoon eh. Yung pinaka-best niya ang dinadala niya para sa ating pong Panginoon. Yan ang dapat natin ginagawa because giving is form of thanking God. Pag tayo nagbibigay, nagpapakita yun that we thank the Lord. Diba? Sumusukli tayo sa kanyang kabutihan and giving is a recognition that God is giver on us. Pagkilala natin na talagang ang Diyos ang nagbibigay at tayo pinagiging channel of blessing lamang. James 1:17, every good and perfect gift is from above, coming down from the Father of the heavenly lights. Lahat ng meron tayo coming from the Lord. Galing po yan sa Diyos. Bigay ng ating pong Panginoon. Sabi niya, every good and perfect gift from above. Galing po yan sa langit. Galing yan sa ating Ama na nasa langit. Kaya usually, kapag tayo nagbibigay o tumatanggap, mga channel of blessing lang tayo o sila. Diba? Dahil ang totoong nagbibigay sa atin ng Diyos. Kaya tayo, diba, pag nakaka-receive, nagte-thank you tayo dun sa nagbigay, pero abot ang thank you natin sa Diyos. Diba? Kasi alam natin na siya ang channel of blessing at alam natin ang tunay na nag-bless sa atin ng Diyos. Diba? Thank you, Lord, sa ginamit ninyo para i-bless po ako. Diba? Ganun ang ibig sabihin nun kasi nagiging channel of blessing lang tayo. Yung mga binibigay natin sa Diyos, binigay din naman ng Diyos sa atin yan eh. Nagiging channel of blessing lang tayo para ang mga gawain ng church magpatuloy. Diba? Yun ang kailangan natin maunawaan. Ito ang ikinagagalit ng Diyos sa mga Israelita. Kaya sa kanyang 10 utos, sa una, sabi niya, verse 1-5 ng Exodus 20, at sinalita ng Diyos ang lahat ng salitang ito na sinasabi, ako ang Panginoon mong Diyos, na naglabas sa iyo sa lupain ng Ehipto, sa bahay ng pagkaalipin. Huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos sa harap ko. Huwag kang gagawa ng para sa iyo ng larawang inanyuan o ng kawangis man ng anumang anyong nasa itaas sa langit, o nasa ibaba ng lupa, o nasa tubig sa ilalim ng lupa. Huwag mong yuyukuran sila o paglilingkuran man sila sapagkat akong Panginoon mong Diyos ay Diyos na mapanibuguin. Naintindihan niyo ang ibig sabihin ng Panginoon dito? At sinasabi niya, oy, mga Israelita, ako ang nagligtas sa inyo sa Egypt Ako ang nagpapakain sa inyo. Ako ang nagbibigay ng kailangan ninyo. Ako ang gumagabay sa inyo. Ako ang lahat ng gumagawa ng lahat ng bagay sa buhay nyo. Teka, bakit di ba ang sinasamba nyo? Bakit di ba ang pinasasalamatan nyo? Yun ang ibig sabihin ng mga kapatid. Diba? The Lord bless us. So thank Him. Diba? Siya ang higit nating papurihan at pasalamatan sa lahat ng ginawa niya sa buhay natin. Make it a habit to say thank you to the Lord. Maging habit natin. Yan ang maging bukang bibig natin. Diba? Sabi nga natin, pag-isip mong umaga pa lang, thank you Lord. Lahat ng ginagawa natin, thank you Lord. Diba? Yan ang dapat natin ginagawa. Dahil hinahanap at hinihingi ng Panginoon sa kanyang mga pinagpapala ang pasasalamat. The Lord desires our thank you. Diba? Gustong-gusto niya na marinig mula sa atin yung salitang thank you. Parang tayo. Diba? Gustong-gusto natin marinig sa anak natin na thank you.
Gusto natin marinig sa mga mahal natin sa buhay, thank you. Sa mga pinaglilingkuran natin, thank you. Sa mga binabless natin, thank you. Ang sarap sa pandinig. Yan ang hinahanap ng Panginoon. Ngayong umagang ito, hindi lang sinasabi ng bibig natin ang pasasalamat, kundi ipapakita pa natin ito sa pamamagitan ng pagbibigay natin ng mga handog ng pasasalamat sa ating pong Panginoon. Tayong lahat ay tumuyo. Awitin natin ang isang awit pagkakaloob ng pasasalamat sa ating pong Panginoon dito sa box natin sa harapan. Pero by row po tayo, yung unang row muna. So ang gagawin po natin, pagkapunta nyo rito, doon ang ikot po ha. Doon ang ikot. Para yung susunod, hindi po kayo magkakasalo sa lubong. Ano po? So ulitin ko po, first row, pag nag-start tayo ng kanta, tapos ikot ng ganon, ikot ng ganon. Then second row, third, up to the last. Awitin natin ang ating pong awit ng pagpapasalamat sa ating pong Panginoon. So ihandog natin ang ating pong handog na pasasalamat na may ngiti sa ating pong mga labi. Hindi ko maunawaan yung dahilan kung bakit ako'y piniling mo kinalagaan. Di ko kaya isipin, hindi ko kaya sabihin. Ang pag-ibig mo, Jesus, na lumiligan sa akin. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang mahal sa akin na katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y nasasaya sa piling mo. Papuri po sa Panginoon. Tayo po muna ay magukol ng panalangin. Salamat po dakilang Diyos sa inyong pong kabutihan sa aming lahat, sa karton ng Church of Christ, sa panahon ng pandemya, sa panahon ng mga krisis, sa panahon ng mga bagyo. Patuloy po na naranasan namin ang inyong pong pagpapala, pag-iingat, at ang inyong pagmamahal ay tunay po na umaapaw sa aming pong mga buhay. Kaya Lord, thank you po sa lahat ng mga bagay po na ito. Dahil tunay na hindi kayo nagkulang, hindi niyo po kami pinabayaan, hindi niyo po kami iniiwan kahit ano man ang sitwasyon namin sa buhay. Sa oras na ito, tanggapin niyo ang aming mga handog ng pasasalamat sa inyo. Maging malaking tulong po nawa ito sa mga gawain, sa mga proyekto, sa mga ministeryo ng inyong pong iglesia sa lugar po na ito ng Cardona. Pagpalain po ninyo kami, Panginoon, at patuloy pa kami na maging pagpapala sa inyong pong iglesia. Muli, ang blessing niyo sumagaana sa amin pong lahat. In Jesus' mighty name, Amen. Amen po and God bless. Manatili po tayo nakatayo. Awit po tayo ng isang awit panawagan. Baka may mga kaluluwa po na gusto po ihandog sa Panginoon. Ngayong oras po na ito, kanya